So ayun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga. Yan, andyan sa screen nyo, ilalagay ko na lang din. Kalimutan ko yung presyo niya, pero ayan, lalagay ko na lang sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang presyo and then yung installment nila, para at least dun sa mga gustong kumuha ng mga ganitong motorcycle, meron kayong reference. And then para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 47,900 kapag kinuha nyo ng cash, at available din naman siya sa installment. So nandyan sa screen nyo, makikita nyo kung ano installment nila at yung kanilang down payment and rebate. So sa tingin nyo, sulit nga ba ngayong 2025 ng presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? I've been living for the sightseeing, been around the world for a visit, first class ticket, man I'm in it, man I'm winning, I don't have no limit, if I want it then I get it, if she want it then she get it, I ain't never done finished, I'm a giver, I've been given first place, I've been winning 6 shots, head spinning, but I still keep ripping and I still keep hitting 2 ways, I'm splitting all in, I'm risking it all, yeah, I don't ever fall, yeah, but if I do I get back up, stand tall, yeah, I want it all, yeah, a good life, I don't think small, yeah, I'ma be big one day, see me taking off runway, my name up in lights someday, looking at a crowd that loves me, yeah, I came here to play. I'm not losing. This life is one I'm choosing. I don't stop, I keep moving. So ayun na nga, ngayong 2025, meron na namang bagong color variant itong Suzuki Smash. Okay, so alam naman natin, ito yata yung R-Type kasi meron siyang nakalagay na R eh. So, siguro road edition, kaya mayroon siyang R dito sa kanyang decals. Pero yun na nga, sa taon, no, sa tagal ng Smash, ay nananatili pa rin po sa market itong Suzuki Smash na to. Dahil alam naman natin ito yung talagang legendary ang tawag nila rito. Pero syempre, hindi nawawala to sa market dahil marami pa rin talagang bumibili. Hindi man siya ganun kadaming bumibili, pero kahit pa paano meron na ibubuga to. Pero tingnan natin ano nga ba yung mga pwede pa nating i-suggest kay Suzuki, kung ano mga ba yung mga pwedeng i-upgrade pa rito at pwede nilang palitan, 'di ba? Para sa mga susunod na taon ay makasabay naman sila. Pero ayan, para sa mga bibili na ganito, 5'2" ang aking height. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Goods pa rin naman. Tsaka kung beginner bike yung hanap mo, pwede ang isang to. Pero ito ay naka semi-automatic, okay? Hindi siya yung clutch, hindi rin siya automatic. Semi-automatic siya. Okay, wala lang siyang clutch dito sa side, okay? So, 5'2" ang aking height. Tamang-tama lang sa height natin. Dahil nga, alam niyo naman, medyo maliit lang tayo, 5'2" lang tayo. Yan, ito talaga, pwede ito sa mga beginner bike, kahit mapababae, lalaki, pwede ang isang to. Ayan, magaan yung motor, sobrang gaan ng motor talaga. Pero ingat lang din tayo dito kasi medyo malakas din ang power na ito, kahit sabihin nyo na underbone, mababa yung cc. Diba ang binibigay na power na ito? Sa shock, sobrang ganda ng shock. So ito nga pala ay mags type, meron tong dalawang version. Merong rim set or naka-mags. Okay, ito naka-mags type siya. So yan, ganda ng shock oh. Turning radius, sobrang lawak ng turning radius niya. So yung comfort ng ating paa, ayan, kita nyo naman may space pa tayo dito. Kaya pwede pa tayo maglagay dito ng gamit or magpa-install tayo ng bracket para at least magamit natin yung side dito. May mga nabibili naman yan, sukat naman yan sa aftermarket, tas pwede natin lagay yung mga gamit natin dito. Tapos pwede rin tayo maglagay ng ating top box kung gusto natin mag top box, di ba? So yan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang specification niya, yung presyo? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko din sa inyo kung ano nga ba yung mga pwede pa nating isuggest kay Suzuki para mag-upgrade naman siya, di ba? Para sumabay sa mga, alam niyo naman, sa mga brand ngayon, okay? So, tingnan natin, okay? So, sa mga gustong kumuha nito, and at dito sa Suzuki Baliwag, available ang unit na to and iba pa ang mga units nila. So,
center stand natin kung magaan pa rin siya. Madali ba siya yung center stand? Napakaganya ang center stand. Ayos yan. Frustrated, hit back, yeah we move fast. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. So yun mga best, no, ngayon 2025, merong nilabas si Euromotor na Rapido 110 at least kahit papano hindi nila tinanggal sa market nila itong Rapido 110 dahil alam naman natin yung ganitong style or yung parang smash na datingan hindi talaga nawawala sa market. So ngayong 2025, in-update lang naman nila yung decals pero alamin din natin yung mga specification nito at yung looks niya sa walk around, kabayanan nyo na lang din. Pero doon sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, yan, meron kayong reference para at least kapag ganito yung mga pang beginner bike na gusto nyo, meron kayong reference para sa atin. Okay, so 5 to ang ating height. Side stand muna natin. Yun, no, side stand. Ganyan ang side stand niya. So maganda naman kahit nasa mga mall or kahit saang parking, goods naman siya. Okay, so 5 to ang ating height. Uy, ramdam agad natin yung lambot ng upuan din. So, sobrang gaan din ito. Ayan, sobrang gaan. Tingkayad, oo, tingkayad tayo. Nasa 5 to lang ating height. Maraming mga nagsasabi kasi na mababa na nga, hindi ko pa abot. Talagang maliit lang kasi yung BS ko eh. Maliit lang yung aking paa. Or maliit lang yung aking legs. So, maiksi lang talaga siya. Pero kaya naman nating i-manage yan. Wala namang problema yan. Okay? So, bike fit na natin. Okay? So, sa kanyang shock, maganda yung shock. Ayun o, lambot, sobrang lambot. Yung upuan, yun yung unang-una kong napansin. Sobrang lambot ng upuan na ito. Shock sa likod, lambot din. Turning radius, malawak din naman siya. And then, kung gusto nyo rin maglagay ng bracket dito sa ating gitna, may space pa rito. Okay, sa mga gamit natin, yung bag. And then, pa-install tayo dito ng bracket. Okay, so ganito naman ang itsura natin. Legroom, malawak din. Tapos sa OBR, goods din. Meron din tayong compartment dito. Ayan. So siguro additional din na update or upgrade para dito. Digital panel para dito sa motorcycle na to. And then USB charging port. Tapos carb type pa to. Mali naman natin maglabas din sila ng FI na ganitong design. Or ibang looks naman. Pero ganito pa rin yung style niya. Diba? So ayan. Sa lahat ng mga gustong kumuha ng mga ganitong motorcycle, yan. Pwede nyo kontakin si Mitsukoshi Pulilan Branch. Pwede silang i-message sa Facebook page nila para at least ma-assist nila kayo agad. Okay, mas kasi yun. Mas mabilis at doon, nagre-reply sila doon. Okay, so yun lang naman. Center stand pa rin natin. Tingnan natin kung abot ba ng or kung magaan siya yung center stand. Magaan din. Ayos.